na yung dalawang unit dyan ay loobin ng Panginoon ay mapunta sa atin, then magkaroon tayo ng second floor. Nagpapasalamat sa ating pong kapatiran na siya po'y nagpahiram ng walang tubo para po sa karagdagang pagpapagawa sa church. Ang ating pong mga bata sa likod, masaya na sila. Mayroon silang iba't ibang kulay na ron. Mamaya pwede po kayo magpa-picture dyan. Para po kayo nasa ibang bansa. Ang remaining natin mga kapatid is ito. Sabi ni Brother Bilky sa akin, Pastor, ako nang bahala dyan, mag-steam coat, magpakinis, at pinturahan ng katulad sa likod. Praise God. Basta mayroon lang, Brother Bilky, mayroon lang pintura at saka steam coat, susuluhin na raw niya. Palagay ko, hindi papayag yung iba. Amen! Amen! Tulong-tulong tayo mga kapatid para sa kagaganda ng church natin. And then yung sa likod is may plano ang mga tatay na magkaroon ng kabinet. Amen. Ang in-charge yata dyan si Brother Jubilis, no? Medyo master niya yung mga interior design. Kaya mag-expect kayo mga kapatid, mayroon tayong kabinet dyan na kakaibang ganda. Amen. Amen. At nagpasalamat po ako sa lahat ng mga kapatid na pumunta kahapon. Grabe po, talagang sinagupa nila yung mga napakaraming alikabok para mapaayos na po ang atin. Di ba masaya mga kapatid? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Baka pa niyo po ako sa prayer na mayroon pong gagamitin ng ating pong Panginoon dahil sa pag-PVC panel po natin ito is aabot ng more or less 80,000 na lang, Brother Jess. Dahil 107 yung petition, okay na yung tiles dito is more or less nasa 80,000. Ngayon, kung i-hard fix natin, is baka bababa pa tayo ng 80,000. So, welcome po tayo kung sino man pong mayroong gusto na mapaayos pa yung church natin. Andyan po ating secretary. Pwede po tayo magbigay ng ano ba, papili ba ng PVC panel. Ano gusto niyo? PVC panel, hard fix? PVC. Si Brother Jess is PVC para sa Lord. Amen? Hallelujah. Para naman nakakahiya sa Panginoon, pinagpapala tayo, tapos parang baro yung church niya. Parang insulto. PVC panel na. Amen? So, kung sino yung gusto mag-donate ng pag-isang pirasong PVC panel, ano engineer? Yung pinaplano na ito ni engineer eh. Although si Engineer Gilbert kapatid, mayroon din siyang plano, nakadrawing na sa ating pong Pentecostal village. At sa village natin, mayroon po tayong home for the ayun. At sa lahat ng kapatiran na wala ng pamilya, doon. Yan po ay kung luluubin ng Panginoong Diyos. Amen. Hindi masamang mangarap para po sa ating lahat habang tayo naghihintay sa ating pong Panginoon. Amen. Baka pa niya po sa prayer mga kapatid na bago po matapos ang taong ito, naka-PVC panel na po yung ating pong loob na ito. Makinis na lahat. Amen. Praise the Lord. Minsan, may mga namumuno sa bansa natin, puro pangako, walang nababago. Amen? Tayo mga kapatid, hindi tayo nangangako, pero may nababago dahil po sa biyaya ng ating dakilang Diyos. Amen! Praise God! At salamat po sa ating pong Panginoon at pinagaling niya ang aking may bahay. Ininda po yung dislocate ng braso niya. Nahampas pa ng pinto dahil lakas ng hangin doon sa bahay nila ni Mama. So, dubli-dubli yung mga pinagdadaanan ba. Still, ang Diyos ay mabuti. Amen. Isa pa pong malakas na palakpak para sa Diyos. Yung palakpak na hindi ka pa na-revive, ay parang na-revive ka na. Yung worship na hindi ka pa napapastos, ay parang napastos ka na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship the Lord. Sambahin natin ang Diyos. Yung pagsamba na totoong Kristiyano. Yung pagsamba na totoong Pentecostal na kapatid. Yung pagsamba na nakakauga ng tulong ng Diyos. Praise the Lord. If you have your Bible with you, please open with me in the book of Matthew chapter 22, verse 37. Matthew chapter 22, verse 37, and prepared in the book of Isaiah chapter 59. Okay, Matthew chapter 22, verse 37. Jesus said unto him,
Thou shalt love the Lord thy God. Pwede ba sabay-sabay tayo mga kapatid? With all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Verse 38. This is the first and great commandment. And the second is light and sweet. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Sino dito mapagmahal sa kapitbahay? Kunti lang. Verse 40. On these two commandments hang all the law and the prophets. Isaiah chapter 59. Yeah. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not heal. Praise God. Connected or disconnected, the choice is yours. Connected or disconnected, the choice is yours. Maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat, sumasamba ng pupuri, sapagkat patuloy kang mabuti sa amin. Search our heart. Siyasatin mo ang aming mga damdamin. Siyasatin niyo po ang aming mga puso. Linisin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pong mga pagkakamali. And let your anointing be upon your message, your servant, and in this place, O God. We believe that today we receive the abundant blessings, not a material blessings, but spiritual blessings in Jesus' name. Amen. Kumakain ka ng tatlo at sabihin mo sa kanya, anong gusto mo? Connected or disconnected? Praise the Lord. Please be seated. Welcome back, Sister Den. Hallelujah. Praise God. Sabihan niyo na ako mga kapatid, pag ready na kayo. Ayan, okay na. Praise God. Thank you sa atin po Sunday School teacher, sa atin po mga nasa Sunday School department. Medyo hindi na sila masyado naghabulan sa mga bata. Comfort na sila. Amen. Amen. Disconnected or connected, that choice is ours. Connected means nakakonekta. Konektado, magkakabit. Yan po ang meaning ng connected. Pag hindi ka anak ng presidente, pag ikaw ay pupunta sa Malacanang, tayo ay pupunta sa Malacanang, Brother Jess, kahit anong ganda ng forma natin, ang sigaw-sigaw natin, hindi tayo basta papansinin. Amen? Amen. Bakit? Dahil hindi tayo kilala ng presidente. Pero kung ang suot natin ay hindi masyadong formal, parang gusgusin, pero kung anak ka ng presidente, isang sigaw mo lang, papansinin ka dahil anak ka ng presidente. Amen. Tama? Amen. Ang mag-asawa, pag naglalakad, pag nagkaakbay, nagka-holding hands, walang problema yan dahil mag-asawa yan. Ang problema, kung iba na yung ka-holding hands, iba na yung kaakbay. Tama? Ang lugar na ito, ang mga bahay natin, maliwanag na nakikita natin ang bawat isa sa atin dahil tayo ay may ilaw. Bakit? Dahil nakakunik tayo sa Meralco. Amen? Sa Diyos mga kapatid, kahit anong prayer natin, kahit anong sigaw natin, pag wala tayong tamang koneksyon sa ating pong Panginoon, sabi ng Book of Isaiah, umasa ka, hindi
Panginoong Diyos. Amen. Tama, maganda ang buhay pag tayo ay mayroong kuryente, may ilaw sa bahay, maayos, nakakakilos tayo. Bakit? Dahil mayroon tayong kuryente. Ganun din po sa atin pong Panginoon. Pag wala tayong tamang koneksyon, hindi maliwanag ang ating direksyon, hindi malinaw ang ating nakikita. Pero pag mayroon tayong koneksyon, connected tayo sa atin pong Panginoon, ano man ang atin pong pagdadaanan, mga kapatid, nakakapaglingkod pa rin tayo, nagiging maayos ang ating buhay. Bakit? Malinaw yung ating pong connection sa ating pong dakilang Diyos. Pwede mo bang sabihin sa ating sarili, konektado kaya ako ngayon? Amen? Dahil pag naka-off yung kuryente natin dyan, wala na, Brother Wilkie. Tapos ng laban. Pag naka-off ang connection natin sa Diyos, mga kapatid, wala na tayong pag-asa na mapunta sa langit. Pero lahat tayo, amen, hindi man maganda ang ating nararamdaman ngayon, we have the time to connect the Lord God. Hallelujah! Pag tayo nagkakulikta ngayon, mga kapatid, umasa ka, hindi hayaan ng Diyos na antukin ka, hindi hayaan ng Diyos na maging matawid ka, hindi hayaan ng Diyos na hindi ka magiging worshiper. Bakit? Pag nagkakuliksyon tayo sa Diyos, yung ating Espiritu dapat buhay na magtuloy sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Now, ano pong basihan natin? Anong batayan natin para masabi po natin na tayo ay konektado sa Diyos? Mayroon ba tayong basihan? May batayan ba tayo, mga kapatid, para masabi natin na tayo ay mayroong koneksyon sa Diyos? Dahil may mga tao na pumapasok sa simbahan para masiyahan. Magsimba ako kasi mag-i-enjoy ako sa music. Magsisimba talaga ako dahil nag-i-enjoy ako na nanonood sa song leader na tumatakbo. Can we see that this is a proper doing to connect, or we have a connection to God? Yun bang ating paghiyaw? Yun bang nag-i-enjoy tayo, masaya tayo sa ating pong mga nakikita, naririnig natin na nagpupuri? Yan ba ay basihan or batayan na mayroon tayong connection sa Diyos? Mga kapatid, lagi po natin itong iisipin. Huwag tayong pumasok sa church dahil ang pakay natin sa church, mag-enjoy. Siyasatin natin ang ating mga puso na pagpasok natin sa church, nag-enjoy at masaya yung Diyos. Amen. Walang kahit tayo nag-enjoy ka, pero hindi nag-enjoy ang Diyos sa mga buhay natin. Amen. Dahil napakasayang mamuha ng isang Kristiyano na pag alam mo bawat pasok mo sa simbahan, masaya ang Diyos dahil nandito ka naman. Masaya ang Diyos dahil makikita ka naman niya ang palakpak, yung sigaw natin. Amen. Gawin natin yung hindi tayo mag-enjoy. Ang gawin natin yung mag-enjoy ang Diyos sa atin, mga kapatid. Pero walang point tayong nag-i-enjoy tayo, pero wala tayong connection sa Diyos. Walang saksa ng ating palakpak. Ang alam natin, ang ating puso, mga kapatid, ay hindi maayos sa harapan po ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. Pagpasok natin, huwag yung kung ano-ano ang iniisip natin. Ang isipin kaagad natin, ang Diyos, ang Diyos, ang Diyos. Titiyakin ko na sa pagpupuri ko, masaya ang Diyos. Titiyakin ko na masaya ko, masaya ang Diyos. Titiyakin ko na maayos ang ating puso sa harapan ng Diyos. Amen. Okay lang, mga kapatid. Amen. Yes. Konektado eh. Hindi po pwede sa isang Kristiyano papatay-patay kung alam mo konektado ka sa Diyos. Amen. Konektado ka sa blessings, konektado tayo sa pag-iingat, konektado tayo sa lahat ng bagay, pero malungkot ang ating pagpupuri. No. Kailangan, hallelujah, hindi man nakangiti ang katabi mo, pero ngingiti ako because I have the blessings. Amen. I have the abundant blessings. I have the spiritual blessings. Amen. Dahil may connection tayo sa Diyos. Ang anak na walang tamang koneksyon sa magulang, hindi masaya yan. Amen. Pero pag ang anak kahit maraming problema, basta alam niya mata-intact yung kanyang connection sa kanyang mga magulang, alam niya hindi pababayaan. Ganyan ang buhay natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid.
Pag disconnected naman, ibig sabihin niya hindi nakakabit. Hiwalay. Or lagot. Nakakita na kayo ng barko na hinihila? Ano tawag yung tagahila? Tagbot. Kahit gaano kaganda ang barko, kahit mga billionaire pa ang nakasakay sa barko, pag yan ay nasira sa gitna ng laot, hindi mo maaasahan yan, maganda ang magiging direksyon yan. So anong gagawin niyan para makarating sa pier? Tatawag ng rescue. Pupuntahan ngayon ng tagbot yan para mahila, madala sa tabi. Yung mga kargahan ng asin, yung mga gibara, mga kapatid, walang makina yan para makadaong sa pier. Kailangan hihilain ng tagbot yan para makarating sa pier. Sa bangka, mga kapatid, dahil mangingisda tayo, pag kami po'y nasisiraan sa laot, hindi kami pwedeng tumawag sa barko, Brother Jess. Ang tatawagin rin namin is kapwa bangka namin para kami ay maakay papunta sa tabi. Minsan po, pag may inaakay ka, may mga lubid na napuputol. Pag malakas ang alon, pag malaki ang alon, lalo na pag may bagyo, pag nasiraan ka, napuputol ang lubid. So kailangan i-rescue ka na naman ulit para hindi ka lumubog. Amen? Mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Diyos, lagi po natin tandaan, habang nakakunik tayo sa atin pong Panginoon, anumang mga mabigat na pagsubok na atin pong pagdalanan, malagot man ang tali yan, minsan nagpapahinga tayo sa atin pong paglilingkod. Pero umasa ka, pag mayroon kang koneksyon sa Panginoon, papalikan ka ng Diyos para hindi tayo mapahamak, hindi tayo makakain ng ating pong Panginoon sa mabuting ng Diyos. Pag hindi po ang Diyos ang mag-aakay sa atin, sino mag-aakay sa atin? Sino, mga kapatid? Kung hindi ang Diyos ang mag-aakay sa atin, kung wala tayong connection sa Diyos, sino ang kukunik sa atin? Si Satan. Aakayin tayo ni Satan, hindi papuntang langit, kundi papuntang impyerno. Magpakasigurado na tayo, mga kapatid. Hallelujah! Huwag tayong humiwalay sa Diyos. Kung nanghina man tayo, ibalik natin ang ating dating koneksyon. Ibalik natin ang dating pagtitiwala natin sa Diyos. Yung ating pagsamba. Ibalik natin yung mga kapatid. Amen! Kahit anong bigat ang problema ang ating pong pagdadaanan, as long na nakaakay ang ating pong Panginoon, connected tayo sa kapangyarihan ng Diyos, ano man ang mangyari, hindi tayo mapapahamak. Amen. Right. Bakit nagdi-date ang mag-asawa? Lahat ng mag-asawa, sagot. Bakit kayo nagdi-date? Mukhang hindi yata nagdi-date na. Nung magkakakilala, nung magkakaila, magkasala na. Wala nag-date-date. Gastos lang. Luya po na ito eh. Sa mga magnobya, bakit kayo nagdi-date? Di bakit? Di ba pag ang mag-asawa nagdi-date, walang ibang pinag-uusapan yan, magandang plano sa buhay. Amen? Wala pa akong narinig na mag-asawa na nag-date. Sweet na sweet sila, pinag-uusapan, hiwalay. Ang pinag-uusapan yan, kaya natin to. Kaya natin to. Laban lang. Sige lang. Basta't magkasama tayo, magkahawak kamay tayo. Saan man tayo abutin sa ating paglalakbay, basta't hawak kamay. Di kita iiwan, magpagailanman. Sa mga magnobya, pupunta ng Tagaytay, titingnan yung Bulkang Taal, titingnan yung magagandang building, titingnan yung magandang bahay. Isang araw, balang araw, ipapatayin kita ng higit pa dyan, ng mas maganda pa dyan. Pagkalipas ng 20 taon, balik ulit sa Tagaytay, nakikita mo yung kagandahan na yan. Lumipas na ng 20 taon na wala pa, umasa ka, mayroon pang 20 years.
Kasama natin ang Diyos sa ating mga plano. Koneksyon natin ang Panginoon sa ating pong mga pangarap. Umasa tayo mga kapatid na yung mga pangako ng Diyos ay tutuparin niya. Amen. Wala nang ibang pinakamagandang kasama sa buhay ng tao kundi ang Espiritu ng Diyos. Amen. Hindi po basihan na tayo pati natin sa church, ligtas na tayo mga kapatid. Pastor, ngayon lang ang time ko. Amen. As long nandito tayo mga kapatid, wala man lang emergency, wala man lang importanteng lakad, bigyan natin ng the best na oras ang pagsamba at pagpapuri sa Diyos. Kasi pag ang mag-asawa, pag walang oras sa bawat isa yan, nagtatampuhan yan. Puro na lang cellphone ng hawak mo. Wala ka ng oras sa akin. Dati binubula mo ako, ngayon hindi mo na ako binubula. Dati pinapangiti mo ako, ngayon hindi mo na ako pinapangiti. Ang pag-uusap ng mag-asawa, ang pagpaplano ng mag-asawa, ang pag-uusap ng magnubyo, ang pag-uusap ng magtubya, pagpaplano mga kapatid, pampatibay yan ng koneksyon sa bawat isa. Minsan sa tao, nabibigo tayo, pero sa Diyos, hindi tayo bibigoin. Mga kapatid, palagpakan natin siya. I feel the Holy Ghost. I feel the movement of the Holy Spirit in this place, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Sige po, palagpakan natin siya. Ngayon, na-realize natin, hindi na ang Diyos, mga kapatid, ay lagi tayong winning-winning para magkaroon tayo ng direct connection sa ating pong Panginoon. Ano po ang kaibahan ng nawala sa sarili sa wala sa sarili? Napasukan ng hangin kaya nawala sa sarili. Ano pa? Ano yung kaibahan ng nawala sa sarili sa wala sa sarili? Walang pera, Pastor. Walang pera. Nakakawala sa sarili ang walang pera. Ay, nandiyan si Senior doon. Oo, yan o. Tingnan mo yan, nakanino yan, Sister Sheila. Maraming mga tao na nawawala sa sarili dahil nawala ng tiwala sa Diyos. Amen. Imbis magtiwala sa Diyos, nagtiwala sa bisyo. Nagtiwala sa barkada kaysa magtiwala sa Diyos. Saan nagtiwala? Sa Bombay na. Sa Mumbai. Huwag na kayo lumapit sa Mumbai. Lumapit na kayo kay Senior Bilky. Kayong nawala sa sarili. Paano natin may paliwanag yung taong nawala sa sarili? O yung wala sa sarili? Iba kasi yung nawala sa sarili or wala sa sarili. Alam niyo po ba mga kapatid? Maraming mga taong pumapasok sa simbahan wala sa sarili. Tabi-tabi po Baka kasama rin ako dyan. O wala dito sa UPC, Miss Pia? Wala sa sarili. Yung pumasok sa church, wala lang sa sarili. Yung iba, grabe na makasigaw, grabe na makapuri, grabe na kumawi, grabe na yung palakpakan, pero siya parang wala lang sa sarili. Parang ganyan lang, parang nagtaka pa. Mayroon bang ganyan dito mga kapatid? Na parang wala sa sarili, nagulat ka na nasa loob ng simbahan, parang gulat na gulat ka, na sumisigaw ka, matagal na tayong Pentecostal, parang nagulat tayo na mayroong nagtatalunan. Palagay ko wala sa sarili yun. Dahil ang totoong Pentecostal na nasa sarili, pag nakita niya, yung kapwa, mga palataya niya, na nagpupuri sa ating pong Panginoon, hindi yan magkawala. Magpupuri yan mga kapatid. Amen? Pag may sumisigaw, sisigaw lang. Pag may tumatalon, patalan yan. Pag may tumatakbo, tumatakbo. Pag may nagpupuri,
palakpakan natin yung kalapag na konektado ang iyong espiritu, yung ating espiritu sa espiritu ng Diyos mga kapatid. Amen. Sino ba malakas na palakpak? Amen. Nasa tamang sarili tayo mga kapatid. Pero kung mayroon tayo kaisipan, damdamin na wala sa sarili mga kapatid, kailangan natin ang Diyos sa umaga ito. Amen. Ayan. Malinaw na. Klarado na. Nasa sarili na tayo. Nakakatuyo na ng lalamunan dito, mga kapatid. Medyo nakakauhaw na pala. Pag tinaasan pa lang yung tablado, medyo nakakauhaw na. Pero nga, parang ang sarap isigaw eh. Amen. Nakakapanibago mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Dati, pag ini-imagine ko, pag tinitingnan ko yung church natin, pag may naglalakad dyan, parang pinagtatawanan tayo, simbahan ba yan? Parang basurahan na yan? Pero tingnan natin mga kapatid, ang sarap sumigaw, ang sarap humiyaw sa ating pong dakilang Diyos na nakikita natin. Ini yung pagtugon niya sa ating pong mga prayer. Palagpagan natin ang Diyos. Sino po dito mga Sunday School teacher? Pasang kamay. Isa lang. Sister Ellen lang, Sunday School teacher. Ilan yung member natin sa Sunday School teacher? Ilan yung tagapagturo sa ating mga bata? Ilan? 4. Ang nagtuturo sa ating mga bata. Ilan na sa inyo ang piko na? Lahat piko na. Yung parang punding-pundi na talaga. Yung parang gusto ng sumurrender. Lahat ba mga kapatid? Pero nakikita ko mula na mayroon tayong Sunday School sa mga bata. Nakikita ko mayroong naghahabulan. Minsan may nagkukurutan. Pero tuloy pa rin. Mga Sunday School teacher, kayo ang koneksyon ng mga bata para yung mga bata na yan ay lalong makakakilala sa ating pong dakilang Diyos. Yung mga Sunday School teacher, huwag yung minusin ang inyong mga sarili dahil kayo ang ginagamit ng Diyos. Dahil yung mga bata na yan, akala natin pasaway, akala natin matitigas ng ulo, tumatumbling, hinahampas yung upuan, sinisira yung lamisa, wala namang kasalanan yung upuan, kakadyakan, sisipahin mga kapatid. Darating ang araw, kayo'y mananatiling sa Sunday School. Pero yung mga yan, magiging pastor marahil, magiging doktor, magiging teacher. Palang araw, yung mga bata na yan, magpapasalamat sa inyo na hindi kayo napagod na magturo sa kanila na kahit pasaway sila. Darating ang araw na kapatid, magpapasalamat ka sa ating Panginoon dahil mayroon kang koneksyon sa Diyos. Dahil kung wala kang tamang koneksyon, marahil sumurinder ka na. Pero tingnan mo, bukas pangalawa, isang araw, pagpaprovisional na yan, pag tumatayo na sa likod ng pulpito, umaawit, nagtuturo ng salita ng Diyos, nagtuturo sa labas, sasabihin mo sa iyong sarili, Lord, salamat, ginamit mo ako para sa mga bata ito. Amen. Hallelujah. Magkano nang tinanggap yung sahod? Ni Kain minsan wala. Minsan na pagsasabihan pa. Pero tingnan mo, graduating teacher ka na. Lahat na mayroon kang ginagampanan sa gawain ng ating pong Panginoon, tama lang yung conviction natin sa Diyos mga kapatid. Mayroon tayong tamang pag-iisip na nagpapagamit tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Sa panahon na pakiramdam natin naaapi ka, nasasaktan ka na, always remind yourself and myself that we have a connection to God. Amen. Paano tayo magkaroon ng matibay na koneksyon? Walang ibang solusyon na number 1 para mayroon tayong number 1 na unayan sa Diyos. Manalangin mga kapatid. May makakita man sa iyo, wala, sa bahay man tayo o saan lugar, gamitin natin ang ating pong mga tuhod sa panahon na mayroon tayong mabigat na pinagdadaanan na tila bagat tatalikod na tayo sa ating pong Panginoon. Huwag kang papayag. Gamitin natin ang ating mga tuhod. We need to pray na huwag mawala yung ating koneksyon sa ating pong Panginoon. Amen. Bato-bato sa langit. Paano natin masasabi kung mayroon tayong connection sa Diyos, konektado tayo sa Diyos? Ni Biblia hindi tayo nagbabasa. Hindi
koneksyon tayo sa Diyos, hindi natin pwedeng gayahin ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Lagi tayo magtiwala sa Diyos. By prayer, sabi ng Timothy, Joshua, yun pong Word of God, yung Bible natin, number 1 tools para magkaroon tayo ng matibay na koneksyon sa Diyos. Konektado tayo, tama tayo magpuri. Konektado tayo mga kapatid, tapos 5 minuto pa lang tayo sa church, gusto na natin umuwi. Palagay ko hindi matibay na koneksyon yan sa ating pong Panginoon. Pero pag yung sumasagaw, come on, Pastor! Gusto ko bang magpuri, Pastor? Mamaya na tayo, dito, Pastor! Gusto ko ibuhos ang aking lakas para sa Diyos. Dahil mabuti ang Diyos, Pastor! Mamamatay na ako, pero niligtas ako ng Diyos, Pastor! Nangihina na ako, pero pinalakas ako ng Diyos, Pastor! Walang-wala kami, pero pinagpapala kami ng Diyos, Pastor! Gusto ko magpuri sa Panginoon, Pastor! Gusto ko sumamba! Yun yung taong connection na matibay sa Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Pag ang cellphone natin charge, lubat na lubat, pag charge mo ng 5 minuto, full charge ba? Hindi. Oh, praise the Lord, hallelujah, mga kapatid, grabe, na-revive ako. Talaga? Oh, 5 minuto lang ako, full charge na kagad ako. Napaka-imposible yun, mga kapatid. Amen? Ilang oras yung 120 people in the Apple in the day of Pentecost? Puspos na puspos sila. Ang laging talo sa mga taong sumasamba, yung umuuwi na hindi napupuspos ng presensya ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Okay lang po na magalit kayo sa akin, pero yan din ang aking ginagawa. Sa sanctuary, nung nasa Bible school kami, 4 na minuto, 5 minuto, init na ako dahil gusto ko pang magdamo, gusto ko pang umakyat sa puno ng Jimilina. Pero ngayon, Brother Rob, no, mas gusto kong manatili sa iglesia dahil sa loob ng simbahan, hindi magkakasala ang ating puso, hindi magkakasala ang ating isipan, hindi magkakasala ang ating pong mga mata. At napakaganda, dahil nagpupuri ka, alam mo, natutuwa ang Diyos na tama ang ating koneksyon. Di ba pag hindi tama ang ating koneksyon, minsan di tayo nagpapansinan at hindi tayo nag-uusap? Tama? Kasi hindi tama eh. Alam niyo po ba kung anong number 1 dapat na narapat natin gawin? Sino yung gusto mawala ng koneksyon sa Diyos? Ituturo ko po kung anong number 1 na dapat gawin. Meron bang gusto mawala ng koneksyon sa Diyos? Simple lang mga kapatid, gumawa lang tayo ng kasalanan, wala na tayong koneksyon sa Panginoon. Di ba sabi ng Book of Isaiah, mayroon tayong mga dinadayo sa Panginoon, pero hindi siya nakikinig, mayroon nakadivision sa atin, yung kasalanan. Tama? Pag gumawa tayo ng kasalanan, wala na kagad ang koneksyon ng Diyos sa atin. Nabubuhay na lang tayo, inaantay na natin ang ating buhay para ihagis na tayo doon sa impyerno. Pero kahit makasalanan tayo, sa umagang ito, sa araw na ito, ano man ang nagawa natin, kung tayo nanghihina, tayo nalalamig, ilapit natin yan sa Panginoon. Lord, na nalalamig ang aking koneksyon sa iyo. Gusto kong ibalik ang dati kong koneksyon. Amen. Isa lang ang solusyon, mga kapatid. Sa Diyos pa rin tayo pupunta. Oo, palapakan natin ang Diyos. Huwag tayong umuwi na hindi maayos ang ating koneksyon sa Panginoon. Connected or disconnected, the choice is yours. Hindi po natin pwede pilitin ang bawat isa sa atin. Amen? Amen. Pero the Word of God encourages us. Alam ng Diyos na hindi maayos ang ating mga puso. Si Abraham, tinawag ng Diyos, 70 taon na siya mahigit, matanda. Sa bagay, yung 70 years old sa kanilang kapanahonan, malakas pa yan. Nakikipag-wrestling pa yan. Pero tinawag siya ng Diyos, pinapapunta sa lugar na hindi niya alam, yung walang mapa. Pero ang sabi ng Panginoon, Abraham, makinig ka lang sa akin. Sumunod ka lang sa sasabihin ko, pagpapalain kita. At ang lahi mo ay hindi mawawala sa mundo na kasing dami sa bituin, sa kalangitan. Eh si Sarah na marites. Sabi ni Sarah, dadami lahi namin ni Abraham. Hindi matanda na ako eh. Hindi na pwede kami magkaanak. Pero bakit mga kapatid nagkaroon ng faith? Anong tawag ito?
Tinawag si Abraham ng father of faith. Bakit? Dahil may connection sa Diyos. Kung walang connection si Abraham sa Diyos, hindi siya makakarating sa lugar na pinapapuntahan sa kanya ng Panginoon. Bakit sila nakarating? Dahil sa connection. Dahil sumunod. Dahil sa kinig sa sinasabi ng Panginoon. Ang Bible, mga kapatid, yan ang number one connection natin sa Diyos. Kaya pag binasa natin yan, makikita natin kung bakit tayo tinatawag ng Panginoon para paglingkuran siya. Patuloy tayong inaangay ng Diyos. At lahat ng sumunod sa Diyos, pinagpapala ng Diyos. Amen. Salamat sa mga pinagpapala ng Panginoon. Di ba, Brother Joe? Bibinta mo na yung inbox mo dahil meron ka ng ortiga. Amen. Hindi nangarap si Abraham na tawagin siyang father of faith. From Abraham to King David. Meron tinatawag na Abrahamic religion. Bakit? Dahil maayos ang koneksyon ni Abraham sa Diyos. Dumanas pa sila ng problema? Dumanas hindi. Ang dami nilang problema na pinagdadaanan. Pero nakarating sila at pinagpala ng Diyos. Dahil nagtiwala si Abraham sa sinasabi ng Diyos. Amen. May sinasabi po ang Diyos sa inyo at sa akin, mga kapatid. Amen. Si Moses, sa dami-dami ng tao sa bayan ng Israel, nung nakugko o inalipin sila ng Egypt, bakit si Moses ang ginamit ng Panginoon? Bakit hindi si Aaron? Bakit si Moses? Mabigat ba ang problema na pinagdaanan ni Moses? Mabigat? Napakabigat! Napakahirap! Majority ng mga tao kasama niya, reklamador! Pero saan nagre-reklamo si Moses? Sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Moses, Lord, kung papatayin mo itong mga tao ito, mabuti na lang, ako ang papatayin mo. Bakit pinagpala ng Panginoon si Moses? Dahil maayos yung kanyang koneksyon sa Panginoon kahit maraming problema na pinagdadaanan. Bakit sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord? Bakit niya nasabi yung mga kapatid? Dahil alam niya na mabuti ang Diyos sa buhay niya. Sa inyo ba mabuti ang Diyos? Sa akin ba mabuti ang Diyos? Mabuti hindi. Kung mabuti ang Diyos, mga kapatid, salamat. Mayroon tayong conviction tayo sa atin pong Panginoon. Kaya maayos sa mga buhay natin. Amen? Amen. Praise God. Eh kung tayong lahat kayo nasa warehouse, ano kayo mga forma natin doon? Magbubugi kayo, sister? Di brother B. Ang daming tao sa bayan ng Israel. Bakit si King David o si Haring David? Ang ginamit ng Diyos. Mga experts sa labanan yung kanyang mga kapatid. Pero bakit si King David ang ginamit ng Diyos? Dumanas pa ng maraming problema si David? Dumanas hindi. Ang daming problema niyang pinagdaanan. I-compare natin yan ang problema natin sa problema ni King David. Sino ang mas maraming problema? Tayo o si King David? Mas maraming problema si King David. Pero walang araw na hindi nagpupuri at nananalangin si King David sa ating pong Panginoon. Minsan tayo, kunting problema lang mga kapatid, ang solusyon ng ating mga problema, hindi na tayo maglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid ko, masisira ang buhay natin, masisira at mababahabak ang kaluluwa natin kung tatalikod tayo sa ating pong dakilang Diyos. Praise God. Hindi, aalis lang naman ako, pastor, kasi lilipat naman ako ng ibang UPC. Okay ba? Pag napalagi tayo parehas, di magkita tayo sa langit. Si Isaiah ba mga kapatid, dumanas ng problema? Hindi. Parang masyado kayong tahimik, parang kinakabahan ako. Parang mayroong namumuo sa inyo mga puso. Hindi ako psychologist mga kapatid, hindi ako graduate ng psychology, pero nadidiscern ko. Mayroong namumuo sa inyo mga puso. Si Prophet Jeremiah, bakit tinawag ng Diyos?
Si Prophet Isaiah, bakit tinawag ng Diyos? Bakit sikat yung kanilang mga pangalan? Bakit nakasulat yung kanilang pangalan sa Bible? Dahil sa mga panahon na sila ay dumanas ng paghihirap, mas lalo nilang pinagtibay ang kanilang pagtitiwala at koneksyon sa Diyos, mga kapatid. Amen! Amen. Yan ang ating gagawin. Kailangan lagi tayo nakakonect, hindi tayo disconnected sa presensya ng Diyos, sa salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Si Juan Bautista, walang malaking simbahan, walang sweldo, pinugutan pa ng ulo, pero hindi siya tumalikod sa Diyos hanggang pugutan siya ng ulo. Bakit? Alam niya, matibay ang kanyang relasyon, matibay ang kanyang koneksyon sa ating pong Panginoon. Amen. Pero konting salita lang ng pastor, pag natisod tayo mga kapatid, naranasan ko rin yan. Dahil kung mayroong natitisod, number 1 akong tisurin mga kapatid. Pero salamat sa ating pong Panginoon. Hindi hinahayaan na matisod tayo sa Diyos. Amen. Dahil kapag natisod tayo sa Diyos, tuwan-tuwa na ang demonyo. Agoy, tisod na siya, susurinder na siya, hinang-hina na siya, magbabackslide na siya, ayaw na siya, akin ka na, akin ka na, akin ka na. Tuwang-tuwa ang demonyo mga kapatid. Now we need to realize ano ba ang ating nararamdaman ngayon? Ano ba ang ating pang pinagdadaanan ngayon? Baka yan ang magiging dahilan na mawala tayo ng koneksyon sa Diyos. Lagi nating tatandaan, sumasamba tayo hindi sa tao, sumasamba tayo sa Diyos. Walang kwenta ang koneksyon natin sa tao kung wala tayong matibay na koneksyon sa Diyos mga kapatid. Walang tao higit na makakatulong sa atin maliban sa Diyos. Nangyari kay Adan at Eva sa lugar ng paraiso kasama ang presensya ng Diyos. Anong nangyari sa kanila? Number 1, silang konektado sa ating pong Panginoon, nakakaingit. Pero hindi natakot si Satanas pumasok sa paraiso. Alam na alam ni Satanas na si Adan at Eva nasa paraiso ng Diyos kasama ang Espiritu ng Diyos. Pinasok ni Satanas. Anong nangyari? Bakit na-disconnect sila sa harapan ng ating pong Panginoon? Dahil mas naniwala pa sila sa sinabi ni Satanas kaysa sa sinabi ng Diyos. Take note mga kapatid, ang demonyo pumapasok sa loob ng simbahan. At wala siyang gagamiting pandaya sa atin. Word of God din. Hindi sasabihin sa ni Satanas, mag-beerhouse tayo, mambababae tayo. Lumabas ka dyan, hindi sasabihin ni Satanas yan. Sasabihin ni Satanas, sinabi ba talaga ni Satanas yan? Ng Diyos yan? Sinabi ba talaga ng Diyos na mag-ikapo kayo? Maraming bulong si Satanas mga. Number 1, magaling mag-convince si Satanas. Veterano siya sa pandaraya. Sa langit pa lang, ilang anghel na ang nadaya niya. Ilang anghel mga kapatid. Nasa presensya na sila ng Diyos. Kasama na nila ang Diyos. Maraming mga anghel. Alam na alam nila kung gaano kadakila ang Diyos sa langit. Pero nalililang sila ni Satanas. Kung ang langit nga, nalililang ang mga anghel, ang tao pa kaya? Kaya ano nangyari kay Adan at Eva? Disconnected sila nung nagkasala sila sa ating Panginoon. Anong nangyari sa kanilang buhay? Naghirap. Imbis dati kumakain na lang sila, namimitas na lang ng pagkain. Hallelujah. Anong ginagawa nila? Kailangan pang magbungkal, pagpawisan si Adan para makakain sila. Kaya tuloy tayong mga tatay, damay. Di ba brother Wilkie? Para makakain ng lechong baboy, ng humba, yung ating pamilya, kailangan muna natin magbilag sa araw, magsubay-subay sa kalsada. Kailangan yung iba magbunlay, magtanim ng palay, magtrabaho, mag-overtime. Kailangan natin pagpapawisan para may makain ng ating pamilya. Amen? Mabuti na lamang mga kapatid, maaari, hallelujah, naranasan natin ang naranasan ni Adan at Eva, pero lagi tayong binibigyan ng ating pong Panginoon ng matibay
tayo na koneksyon na hindi pwedeng wala tayong koneksyon sa ating pong Panginoon dahil masisira ang mga buhay natin. Si Paraon ba nanalo sa Diyos? Ilang encantador mayroon ng Paraon. Marami siyang mga wise men. Marami siyang mga encantador, mga magikiro. Kung ano yung ginagawa ni Moses, ginagawa rin ng mga encantador niya. Nanalo ba siya sa Diyos? Hindi nanalo. Sino nanalo? Si Moses. Mga kasama ni Moses, hindi sanay sa pakikipaglaban. May mga bata, may mga babae, may mga matatanda, may mga healthy, may mga payatot, pero hindi sila pinabayaan. Nanalo sila. Bakit? Konektado sa ating pong dakilang Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, anumang laban ang ating pong pagdaraanan, as lang nakasama natin ang ating pong Panginoon, hindi tayo patabayaan ng Diyos. Pero si Paraon, dahil wala siyang connection sa Diyos, Brother Jess, ano nangyari? Yung kanyang mga sundalong nilamon ng dagat, wala siyang nagawa, brother. Pag tayo ay nagpaalipin sa demonyo, anumang paghihirap na pagdadaanan natin, walang magagawa ang demonyo para i-rescue tayo. Pababayaan ng demonyo na maimpirno tayo. Pababayaan tayo ng demonyo na mapahamak tayo. Pero pag mayroon tayong koneksyon sa Diyos, hindi ka pababayaan ng ating pong Panginoon. Ililigtas ka lagi ng Diyos. Amen. Si Haring Saul, kauna-una ang hari sa bayan ng Israel. Guwapo, matangkad. Pag-akyat ko, brother, gumintab eh. Medyo malapit na rin. Sa bayang Israel, maniwala ba kayo mga kapatid na hindi pwede maging hari sa Israel yung kalbo? Ano? Kailangan kasi doon perfecto eh. Kaya nung makita nila si Saul, Panginoon, yan ang gusto namin hari. Guwapo, macho, kakit-akit, the best yan. Tuwang-tuwa siya rin Saul. Sino akakala ay naglalakad siya dahil halos siya ang pinakamatangkad ng kanilang kapanahonan sa lugar nila. Kaya napansin ka agad siya kasi matangkad. Ayan ang gusto namin hari. Kaya nagtampong Diyos. Ibig siya gusto maging hari, ang pinili tao. Yabang ni Haring Saul. Hari na ako. Marami na akong asawa ngayon. Lahat ng gusto ko, akin na. Nung sabi ng Diyos, pinagbawalan siya, sinabihan siya ni Propeta Samuel, hala ka Saul, lagot ka. Yung ginagawa mo, nagalit sa iyo ang Panginoon. Anong ginawa niya rin Saul? Gusto pa niya ipapatay. Si prophet, sinong propeta? Sinong propeta sa panahon ni Haring Saul? Samuel. O yun. Gusto pa niya ipapatay. Anong nangyari? Inalis ng Panginoon yung connection niya kay Haring Saul. Hindi na siya konektado. Anong espiritu pumapasok sa kanya? Mabuti o masama? Masama. Pero anong ginagawa ni David? Pag inaawitan siya ng mga godly songs na nakasulat sa aklat ng awit, lumalayas ang masamang espiritu. Kaya sa bahay mga kapatid, pag may problema, pagtingin mo parang dinilbon pa, demonyo yung kasama mo. Huwag mo na lang sabihin, in Jesus name, umawit ka na lang ng papuring awit sa Panginoon. Kasi minsan nagagamit sa walang kapuluhan ang pangalan ng ating pong Panginoon. Umawit na lang tayo ng papuring awit sa Diyos dahil makalangit na awitin. Connection din natin yan sa Panginoon. Napahamak siya rin sa Saul, hindi. Napahamak siya, pati yung anak niya, yung pamilya niya. Damay sa pagkahamak, bakit? Hindi na siya kinampihan ng Diyos. Binataliwan. Yun ang nakakatakot mga kapatid. Pag mawala ang connection natin sa Diyos. Amen. Anong nangyari kay Judas? Yung pangalan ni Judas sa kanilang bansa, ang ganda. Pero dito sa atin, ay Judas talaga. Anong nangyari kay Judas? Bumagay sa Pilipinas yung pangalan niya. No? Merong mag-asawa. Alam mo ba kaya ako magpapakasal sa iyo? Kasi ang gwapo ko, ang gwapo mo. The best man ka talaga. Sabi ng lalaki sa kanya, marami kang karibal. Kaya sa akin karibal, ako naman naniniwala, mahal mo ako. Nung nagsama na, totoo nga yung sinabi ng lalaki, ang dami niyang karibal. Dati ang naririnig niya, ang gwapo mo, ang macho mo, ang tawag niya, Judas.
Sabi ng Bible, mag-ingat tayo sa ating mga tinatangkilik na kayamanan. Dahil yan pa ang magpapahamak ng ating pong mga kaluluwa. Amen? Si Judas, napahamak siya ng dahil sa kayamanan. Mga UPC, health musicians, huwag tayong padaya sa kayamanan. Habang pinagpapala tayo ng ating pong Panginoon, dapat mas lalong intact at the best yung ating relasyon, yung koneksyon natin sa ating pong Panginoon ay hindi kapapalitan ng kayamanan na ating tinatalasan kung ano bang mayroon tayo. Amen? Kaya lang naman tayo pinagpapala dahil maayos yung koneksyon natin sa Diyos, pero sirayan natin yung ating koneksyon sa Kanya. Si Ananias at saka si Sapphira, saan na disgrasya? Hindi ba? Bagay sa kanya yung pangalan niya. Si Judas, bagay yung pangalan ni Judas. Si Sapphira, bagay dahil napahamak sila sa Sapphira. Tuwan-tuwa nga yung mga kapatiran eh. Yung mga alagad ng Panginoon, tuwang-tuwa. Kasi ibibinta nila yung lupa nila para tutulong doon. Idudunit doon sa church para pangangailangan ng member ng mga kapatiran. Eh, mga pagkain sila. Eh, nagkasundo yung mag-asawa. Huwag tayong mag-tides. Mabuti na lang wala na yan dito, mga kapatid. Nakalaya na tayo. Sabi mo sa'yo katabi, nakalaya na tayo. Huwag kayong mahiya, mga kapatid. Ako rin, ganyan din ako dati. Magkano kaya ibigay ko? Maniwala kayo sa hindi? Sabagay, nakasulat naman sa aklat ng buhay ang mga kasaysayan natin. Pag nagkita tayo sa langit, pagtatawanan niyo ako. Papasok ako ng simbahan ng Quiapo, 25 centavos. Tagong-tago ko yung brother Blake, 25 centavos. Tapos yung aking 1,500 sa beer house ko pinapasok. Binibigay ko doon sa mga babae, hindi ko naman kakakilala. Basta nangitian lang ako, humiti na ako. Okay kang ngitian. Sa redemptor, magkano sweldo namin dyan? Manggagawa ako ng kandila at saka santo. 150 isang linggo. Ang tindi. 150 isang linggo. Yung utang ko sa tindahan, may 1,000. Tapos sigarilyo, Red Horse. Kung anong mausok na sigarilyo, hala, yup-yup. Tapos pagdating sa simbahan, mayroong nalaglagan ng 100. Brother, inapakan ko. Binigay ko doon sa Cagayan piso. May tubo ako 99 pesos. Ngayon, hiyang-hiya na ako, mga kapatid. Hiyang-hiya na ako sa Panginoon. Na-realize ko, mabuti na lang hindi ako pinatay ng Panginoon. Amen? Ngayon ko naunawaan, nagising ako sa pagkakamali. Bakit? Dati akong wala palang koneksyon sa Diyos. Pero binigyan tayo ng pagkakataon para mapaayos ang ating pong mga buhay. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid. Maganda na meron ka ng maayos na koneksyon sa Diyos. Mahihiya ka ng gumawa ng hindi maganda. Dahil alam mo, nakakahiya sa Diyos. Ngayon po, mga kapatid, amen, pinagaling na tayo. Niligtas tayo sa kabudan. Pinagpapala tayo ng Diyos. Dahil sa koneksyon natin sa ating pong Panginoon, walang pagkalpulan Diyos. Tayo pong lahat. Ito ngayon. Paano ba tayo magkaroon ng tamang koneksyon?